Ayan, good evening everyone. Oo, maraming salamat po sa pag-tune. Tatlo yata yung nanonood, 3 milyon. Oo, maraming salamat po, oo, sa mga nag-tune in at sa sumusuporta sa amin. At special po yung gabi ngayon dahil makasama natin ay si Ellie, isang ICU nurse at producer. Ang daming pinagkakaabalahan nitong taong to. Isa rin siyang performer. Oo. At pag-uusapan natin ngayong gabi kung paano ang kasi ano siya, advocate siya ng resilience. So, good evening everyone. So, sa 5 milyong nanonood, maraming salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat. Oo. So, Ellie, kwento mo sa amin. Oo. So, ano yung pangarap ni Ellie nung nasa Pilipinas ka pa? Ang pangarap ni Elle nung nasa Mhm. Pilipinas pa siya, yung, mag-take up ng, AP English and Theater Arts. Pinangarap ko nun na padala sana ako ng pamilya ko sa Aha. New York para kumuha ako ng, theater ta's parang major Okay. in music. Yun yung pinangarap ko. But I ended up doing Okay. nursing kasi ne-negotiate yun, eh. Boom kasi ang nursing nun. So sabi ng parents ko, "Why don't you consider a stable job, a good paying job, makaalis ka ng country, better opportunities abroad. Tapos pagdating mo dun, why don't you use that bilang mag-fi-finance ng ano mo, ng passion mo." That's exactly what I did Galing. pagdating ko So, dito. paano dumating yung opportunity para makapunta ng UK? Kasi imbis ni New York, napunta ng UK. Ano siya, eh, dahil nag-take up ako ng Mhm. nursing sa Pinas, siyempre you had the choice 'no kung, aling country Mhm. a-applyan mo, kung mag-u-US ka ba, mag-u-UK ka ba. Hmm. Palagi kong sinasabi nun, it's UK or nothing. Tas ako kasi when I set my goal onto something, Aha. nakaganon na ako. 'Pag sinabi kong ito lang, ito lang. Tapos pinaghirapan ko siya quiz kahit na siguro mga 4 years na tiniis kong walang walang bayad. Kasi 'di ba yung mga nursing sa Pilipinas 'pag nurse trainee ka minsan ikaw pa nga Mhm. magbabayad sa Mhm. ospital, eh, para makapagkuha lang ako ng enough na certificate para Grabe, makalipad. oo. So pinaghirapan ko siya 4 years na walang walang bayad para lang makapunta ng UK. Pero I had that goal Mhm. stuck to my head. Sige pagdating ko ng UK, magno-nurse ako pero gagawin ko ang passion ko. Mhm. Lahat ng gusto kong gawin sa passion ko, Grabe. sasabakan ko So, lahat sa yun. Pilipinas pa lang, tumutugtog ka na? Naggi-gig ka na sa Pilipinas bago ka pa umalis? Opo kuya. Yes po Kuya Vic. Sa Pilipinas pa lang po nag-e-event po ako, kumakanta sa Mhm. weddings, gano'n. Minsan nagho-host din pero mainly Galing. kumakanta. Mamaya yung mga nagtu-tune in, Singer. may sample tayong maririnig, may gitara sa likod, oh. Patutugtugin natin si Ellie mamaya ng sample. Natono ba 'to? Teka lang mashanap lang ako ng alibi. Pag-usapan lang natin, oo. So, 'di ba? So, kailan kailan ka dumating sa UK? Dumating po ako dito Okay, kuya mga matagal na, oo. 2017. So, Just oo. 3 So, years before unang nagsimula ano, COVID. unang bansa na napuntahan mo para magtrabaho bilang isang nurse o unang bansa ba 'to? Yes Oo, Kuya Vic, okey. oo. The one and Sige, only. sige. So, simula nung dumating ka rito sa UK, ano yung kumbaga, pinaka-challenging point ng, 'di ba? Kasi ang dami mong ginagawa, eh. Nurse ka, at the same time kumbaga performer ka, Mhm. tapos nagpo-produce ka pa. So, gusto ko lang mapag-usapan muna, one at a time. Oo, pagdating mo dito, may pamilya ba, may kaibigan? Ano yung mga challenging na dumating nung pagdating mo rito? Pagdating ko dito Mhm. kuya alam mo apaka-basic kong tao. I'm just like anybody na OFW na dumating sa isang bansa walang kilala, walang pamilya, no friends. Wala akong well, may friend ako in a way na may kakilala ako sa ICU na pupuntahan ko 'no, pero yung talagang kaibigan-kaibigan na long-term friend gano'n, wala akong gano'n. So, the culture shock, yun yung unang nag-shock sa Mhm. akin, yung culture shock. Kasi dito pala sa UK, eh, parang you cannot be polite enough. Yung hindi pala enough na parang thank you lang gano'n, oo. May mga bagay na mannerisms natin sa Pinas hindi puwede dito. So, siyempre mag-a-adjust ka talaga just like anybody. Mhm. Pero what I found na pinakamahirap nung dumating ako dito is yung kung saan ako Mhm. nagtrabaho. Ayoko siyang i-badmouth but it's because it's not kung yung hardship mo, yung challenge mo, it's not where you are, it's not
It's not that minsan eh. Minsan it's just nagkataon lang na yung mga tao sa paligid mo ay naging ganyan. So, hindi naman masasabi na ay pangit dito sa UK or ang pangit sa NHS or mas okay yung Yeah. private or yung gano'n. Eh, it's just that it just so happened na pagdating ko dito, eh, kung saan ako nagtrabaho, I was met with bullying for 3 years. 3 years na tuloy-tuloy, 3 years ang contract ko, 3 years din Grabe. ang Ano to, sa bullying. NHS na agad ba 'to o Pero, sa ospital ba 'to? ang masasabi ko, yes po, sa ospital po ito and, siguro hindi na lang siya natin ile-label 'no, kung Mhm, NHS ba mhm. siya or private, Yeah, yeah. kasi it doesn't matter. Nagkataon lang talaga na sa Mhm. facility na kung saan ako, I met with difficult people, yun na lang, let's just put it that way. So, ano sa Tama tingin for mo yung naging sandata mo para kumbaga hindi madali yung pinagdaanan mo, 3 taon nabully ka kaagad. So, ano sa tingin mo 'to, mga ibang lahi ba 'yan o diskriminasyon ba 'yan o may kasamang ano, 'di ba? Hindi ko nga alam, eh, kasi 'di ba mahirap na i-point out kung is this discrimination or is this inggit, eh, ito ba ay talagang hindi mo lang gusto yung karakas ko, yung gano'n, yung hindi mo siya mapo-point out kung ano yung motibo ng isang tao, eh. Pero, ang Mhm, mhm. masasabi ko lang ay hindi siya nakalimit sa ano, sa ibang lahi. Yung masakit pa diyan yung kapwa mong Pilipino pa nga minsan, yun pa yung papakahirap sa'yo 'no. Siguro simple things na ano, one time, twice in a row na parang may nabitawan lang salita na pangit, pero you look into the pattern and that's where I can say na nabully ako because you look into the pattern. Kapag yung pattern ay parang day in, day out, parang binabantayan lang na magkamali ka para mapalaki yung problema at pahiya ka, pag-uusapan ka pero okay kapag magkaharap kayo, ibang usapan na yun. That's a pattern of bullying already. And yung Mhm, masasabi ko mhm, yung mhm. sandata ko diyan Kuya Vic ay the fact na I've already been bullied for so long. Bago pa ako dumating ng UK, ano na ako, suki na ako ng bullying since high school hanggang I don't know, I don't remember how long I've been bullied for. So I suppose being exposed to it already, I think that helps. Kasi kumbaga kumakapal na rin yung ano mo, eh, na yung skin mo. Mhm. Pero I must say Grabe. hindi siya madali. Kasi iba na yung country na ano, eh, wala kang pamilya na uuwian na maiiyakan Mhm, mo, mhm. hmm, ikaw lang mag-isa Oo. dito, Tama, tama. OFW ka. Yung lungkot mo na, ay nasa ibang country ako tapos ganun pa yung sitwasyon 'no. So I must say dumating ako sa puntong nasa trabaho ako ta's umiyak ako midway ng trabaho ko. So nag-breakdown ako, 'yan. Ta's kinailangan ko na lang Grabe. magbanyo, ilayo yung sarili ko kasi kailangan ko lang ilabas. Ta's pagkalabas ng banyo, o sige Mhm. continue. Grabe. So, 3 taon mong kinaga. So, yung unang taon pa lang na-experience mo na yung ganitong problema? Yes, pagkarating ko pa lang ng UK, andiyan na kaagad Mhm, yung hindi mo na nararamdaman parang safe ka, na parang may nakikita kang evil eyes on you. Ta's maya't maya yung mhm. kita mo, yung guni-guni mo ay nagiging totoo na at ikaw na mismo ay nakaka-experience na actively. Kasi may mga Okey. makakaengkuwentro ka ng sasabihin na sa'yo yung ganito, mababitawan nilang pangit na salita. Pero I must say Kuya Vic, hindi ko naman siya tiniis for 3 years. 3 years lang yung naging kontrata ko. 2 years ako Okey. na na-bully, but on my 3rd year I made sure na bumangon ako. Ta's Mhm. maraming nag-e-encourage sa'kin, "Umalis ka na diyan, lumipat ka na sa ibang ospital, bakit mo tinitiis?" Eh, sabi ko sa sarili ko, "Ay hindi." Sabi ko, "Hindi ako lalaya sa problema, I will deal with it." Sabi ko, "Andito yung problema, hindi ko tatakbuhan." Sabi ko, "Hindi ko papakita sa kanilang na I'm on the losing end." Yung Mhm. ginawa ko, ni-level up ko yung nilunok ko muna Kuya Vic for 2 years. Sabi ko, Grabe "Sige 'yan. lulunukin ko muna." Kasi sabi ko, ako yung nangangailangan ng suporta, eh. Kasi Mhm, bago ka sa lugar, you are new to the country, you are new to the culture kasi iba ang nursing sa Pilipinas. Iba mhm. ang nursing dito sa UK. So, hindi puwedeng sabihin mong kung paano ka sa Pilipinas, eh, ang angas mo kaagad pagdating dito. So, may mga 'pag pinagbabagayan yung santong paspasan, ika nga. Mhm, So, mhm, mhm. ako tumahimik muna ako for 2 years at sabi ko, "Sige,
kailangan ko kasi yung suporta nila, kailangan ko muna mag-adjust sa climate, sa being alone, sa in a different environment. So sabi ko, sige, ang gagawin ko, ile-level up ko na lang din muna yung skills ko bilang nurse. Tapos 'pag na-level up ko na yung sarili ko, there will be plenty of opportunities na magbubukas for me. At hopefully along the way, sabi ko, sana along the way, may respeto na unti-unti na mabubuo, dahil nagiging Mhm. competent ka na. Kasi minsan nagre-reflect ako, baka yung naging pakitungo sa akin is because they see me as I'm incompetent or, ano 'to, baka tingin sa akin sosyal porket nagme-makeup ako. Alam mo yon yung mga prejudice ng mga tao na oo, yung prejudice ng mga tao na ano, na parang bigla na lang binibitawan na hindi ka naman talaga kinikilala muna. So sabi ko, Mhm, bahala na mhm. sila kung anong iniisip nila basta ako ile-level up ko muna sarili ko. That's exactly what I did. So I got really good, a really good performance evaluation sa trabaho. Parang nag-flip, parang nag 360 from being ayoko sa kanya, papuntang, oh, my patients respect me, I'm getting very good feedback, ang mga mentors ko maganda na yung feedback sa akin, hanggang sa Mhm. puntong, ay gusto na nilang mag-stay ako, tapos ino-offeran na ako ng opportunity to level up on my career as, from band 5 to band 6. Yung ICU course usually Mhm. pinaghihirapan mong makuha yan, pero parang ino-offer sa akin at the time na, "Sige bigay namin sa'yo." So sabi ko, "Wow, okay. How the tables have turned." Dati parang nagdu-duty lang ako during birthday ko, umiiyak ako kasi naka-duty ako sa birthday ko. Kasi wala naman akong Mhm. mapagse-celebrate kasi nabubully nga ako, so umiiyak ako. Yung umuuwi akong umiiyak, upset, oh. So sabi Mm. ko, At saka "Fine, sa feeling ko 2 'di years ba na ganito, i-level up ko na lang sarili ko ta's aalis ako." So kung kailan in-offer nila 'to, mhm, Kuya Vic, umalis ako. Dun ako lumipat, pero tinapos okey, ko ang kontrata ko. I can okey, honestly okey. say sa So sarili may ko na, magandang "Well done, opportunity, tinapos mo." oo, oo, may kontrata, kumbaga may kontrata tapos may magandang offer, tinorn down mo yung offer kasi nga nabubully ka dun sa kung saang hospital ka naka-duty, 'di ba? Pero Hindi during the wala 3 siyang years offer, ano, kuya, hindi pero ano yun ako mismo kumbaga yung actively nag-apply. Ako yung nag-apply oo, niyan. pero hindi madali. Oo, kaya nga. Pero ang ibig ko sabihin, papaano mo hina-handle 'tong mga ganito, 'di ba? Parang kasi, hinahayaan mo lang sila or nagre-response ka ba, 'di ba? Parang kasi sa'kin hindi mawawala minsan may mga haters talaga, eh, 'di ba? Pero how do you handle it? Tama, Kuya Vic. Alam mo, Kuya Vic, ang dali mag-clap back, 'di ba? Sa buong Mhm, buhay ko mm, na, like I said kanina na marami akong na-experience na bullying. Marami na rin akong hmm, kumbaga nai-test drive na mga pamamaraan sa pag-handle ng bullies. So, I've done it all. I've mhm, done yung tumahimik lang ako, tapos parang mhm, ipagpe-pray ko na lang, o sige. Yung iba kasi yun sasabihin, "O sige pagpanalangin mo na lang ang kalaban mo." 'Di ba? So, mhm, nagawa ko na 'yan, Pilipinas pa lang, at na-try ko na rin yung kino-confront. Kasi sabi naman ng iba, "Hindi, i-confront mo. Kasi hindi mm, mako-correct 'yun, tsaka kapag tino-tolerate mo." So, sige, nagawa ko na rin 'yun. Pero being in a different country, in a different situation na parang parang helpless ka for now, 'yun mhm, yung naging outlook ko at the time. "Wag muna. I can always clap back, pero is it worth it?" 'Pag nag-clap back ako, worth it ba na mahihirapan ako sa trabaho lalo? Kasi there are mhm, competencies na kailangan mong tapusin. Sinong gagawa ng competencies? Yung mga mm, seniors mo, yung mga tao sa paligid mo. yeah, So, you need to mm, respect, hindi siya sa hierarchy, you need to respect the fact na hindi mo pa kayang tumayo sa sarili mong paa for now. So, yun na lang yung pinanghahawakan ko na, sige, for now, hindi muna, but watch me. Sabi ko sa sarili ko, I promise sa okey, sarili ko, "Watch me. 'Pag ako naging competent na and you see me as an asset to your facility, I will leave." And that's exactly what I did. okey. Kung kailan na So that was nakikita intentional? nila ako, yes, that was intentional. Mm, mm, So, inantay ko okey. talaga. So, for me, that was my greatest na ano, na nagawa sa first 3 years ko dito na-handle ko naman siya despite na may mga araw na umuuwi kang umiiyak. Oh, parang sinasabi mo rito na ano, ang best revenge sa mga bully, eh, gawin mo lang ng best yung trabaho mo at nang sana makita ng mga boss mo na ay, "Uy, eventually magiging asset ka ng company," 'di ba? Parang o employees na talaga namang, "Uy, ito magaling 'to, eh." Pero 'di ba parang yun nga,
on a daily basis kung araw-araw ka nabubully ng mga kasamahan mo sa trabaho, parang hirap ng environment na yun. Pero sabi mo nga, puwede naman din kumprontahin pero hindi mo ginawa, 'di ba? Actually it's a mix of everything, kuya. Case to case basis siya. Nung Mhm, sinabi ko naman na tiniis ko muna ng 2 years, it doesn't mean na kapag 'pag binitawan mo ko ng mhm. rude na salita in my face, na tatanggapin ko lang yun, na hindi. Hindi ako pinalaki ng nanay ko ng gano'n. 'Pag may sinabi kang hindi ko nagustuhan, I will confront you na, "I'm sorry, I know na mas matagal ka dito sa akin, or like, boss Yeah, kita, or mhm. senior kita, pero I don't like the way you speak to me. I think may better way of saying things, gano'n." I've done that. I've done that. It's just that yung hina-highlight ko lang is yung hindi ka agad-agad mag-clap back. Mhm. Kasi baka pagsisihan mo, eh. Minsan kasi 'pag agad-agad nabibitawan mo yung salita ta's hindi ka careful, hindi mo na Yeah. mabawi. Oo, Tapos pasensya na parang yung muna parang nakasalalay. Oo, mm. yung nakasalalay is yung parang aftermath niya. So ako, bitbit ko yung sabi ng nanay ko sa'kin na, Think think twice and thrice muna bago ka mag-act on it. Pero 'wag mo hahayaan, 'wag mo ito-tolerate na Mm. nilu-look down ka ng tao at binubully ka. Sa worst case scenario naman sa isip ko, kapag hindi na natapos, I will go through the hierarchy. May proper channeling naman dito sa UK, eh, 'di ba bullying is a law already in UK? So at some point, Yeah, 'di ba? dumating naman ako, Kuya Vic, sa puntong nagbanta ako na 'pag nag-carry on 'to, I will go through RCN, 'di ba meron tayong mga Mhm, dito, mhm, meron tayong mhm, mga grupo na sumusuporta sa ating nurses. So dumating ako sa hmm, puntong gano'n na 'pag hindi tumigil 'to, I will go through RCN, magkita na lang tayo sa korte. But siyempre kung puwede mo namang maiwasan at, madaan sa, "Okay, we can agree to disagree. Ayaw kita sa buhay ko, ayaw mo ako sa buhay mo." When we go to work, at some point manasabihan akong, "We don't need to like each other to work together. Na magtrabaho lang tayo, mhm. pagpunta ng trabaho, let's work together. Hindi mo kailangan magustuhan ako, hindi ko din kailangan magustuhan ka. Pero yung importante sa akin, yung pasyente ko is safe, that's it." Galing, galing. So nung after ng 3 years nakalipat ka sa ibang ospital, so yung ospital ba na nalipatan mo hanggang ngayon nandoon ka pa rin? Yes, kuya, oo. Andito pa din ako, Mhm. 6 years na ako dito sa current kong ospital. Okey, oo. So galing. So dito sa bagong ospital, simula nung pumasok ka diyan, ito ba yung naging, mas kumbaga pumanig na sa'yo, kumbaga wala ng hindi na nangyari ulit or nangyari pa din dito sa ospital na 'to? Um Ano siya, it's a better environment, I would say. Kasi hindi naman ako sa Yeah. totoo lang doon Mhm, kung ng 6 years, 'no, kung feeling ko parang, eto na naman tayo. I'm not okey. sure kung hindi ko masabing perfect siya, but it is a better environment. Um, yung Mhm, iba kasi, 'di ba, yung hanap yung perpekto. Yung iba kasi yung hanap is wala kasing, there's no such thing as the perfect workplace. There will always be bad eggs around you and challenging people around you. So kung nakabase diyaan yung trabaho mo, wala ka ng trabaho na pinagstayhan, diyaan ka na lang. You just stick to where you are because you cannot cope. It's the inability to cope hmm, na yung tawag diyan. Kapag palipat-lipat ka mhm, na ng trabaho every year, every 2 years, mainly mhm, because hindi ka maka-cope sa mga tao sa paligid mo at yun lang yung rason mo. So kaya ako mm. sinusulong yung resilience, eh. Kasi kailangan matuto ka Hmm, ding mag-handle ng difficult people. So, I must say though na generally mas maganda yung environment dito. So kung merong man challenging people galing. sa kabila, the challenging people dito is Mhm, the type na hindi ko kailangan bitbitin pauwi. Kasi yung sa kabila kasi, I must say na kahit ayaw kong bitbitin pauwi, nabibitbit ko siya kasi mhm. gano'n siya kabigat. Yung sa dito sa Ah. ngayon, yung okey do'n na sa trabaho naiiwan siya. Hindi siya enough para ma-upset ako. Dapat naman siguro gano'n 'di ba tayo, 'di ba na parang 'di ba pagdating sa trabaho, sabi nga same thing, eh, vice versa, eh, 'di ba? 'Pag may problema ka sa buhay din, hindi mo rin puwedeng dalhin sa trabaho. Ngayon yung problema sa trabaho paglabas mo ng trabaho, dapat nandun lang din maiwan 'yun kasi otherwise hindi rin okey na kumbaga unless talagang sobra, 'di ba? 'Yun na nga, eh, kailangan mo ring aksiyunan siguro kapag talagang sobra na yung nangyayari and then ano, 'di ba, hindi naman kasi 'di ba ang dami na pumapasok na hindi din talaga masaya sa trabaho. The reason they just keep going to work is just yung iba parang, "Ay wala naman akong ibang choice, eh." 'Di ba? Parang gano'n. Kahit na hindi Hmm. ka masaya,
pagpasok mo pa lang sa umaga grumpy ka na, eh, may gano'n, eh, 'di ba? Parang that's not good, but then it is what it is unfortunately, 'di ba? Parang sabi ko nga kung hindi mo gusto yung trabaho mo, 'di mag-resign ka na lang. Pero hindi gano'n kadali kasi, 'di ba? Parang gano'n, eh. It pays the But bills anyway, kasi so, kuya eh. oo nga, eh. So ganito na lang, oo, pag-usapan natin, oo, 'di ba? So, ospital tapos, yung pagpe-perform mo ba bilang isang, performer, ano 'yan, kailan ka nagsimula nito? I mean, mina-market mo ba 'to nung nandito ka na or may mga kilala lang na, "Uy, sali ka, may gig kaming ganito." Papaano 'to? Just tell us about this performance ano, ah, na ginagawa mo. I think, I think nakabuo lang ako ng ano din, ng Mhm, impression sa mga tao nung dumating ako because, open book man ako. So yung mga tao ay mhm. alam, yung mga tao sa paligid ko ay alam na I perform, back home Okey. sa Pilipinas, on events. So minsan nayayaya ka na, "O halika tugtog ka dito." Tapos minsan mayayaya ka na "Uy, may event na ganito." So parang from Mhm, tambay-tambay lang papunta sa event nung dumating dito sa UK. mm, However, I had every intention to market my passion. I had mhm, every intention to do it on the side as paid gig. Pero siyempre at first hindi muna. Ano lang mhm. muna, kailangan mo muna magpakilala sa bagong market because umalis na ako Totoo. ng Pilipinas. So I need to introduce myself to the people na, by the way, ako 'to, kumakanta ako. So Oo, I do covers, kumakanta ako sa Facebook, mhm. nagla-live streaming, naging streamer nga pala ako kuya, ayun. Galing, I think oo, yun din yung naging reason na naging visible ako sa social media kasi oo, nagsi-stream ako. galing. So nung nasa Pilipinas ka, yung mga gigs mo dun, ano yun, bayad ba yan dati nung bago ka pa pumunta ng UK o hindi? Hindi naman? May paid gigs at meron ding ex-deal yung tawag natin na wala. Mhm, Pero you're okey. doing it for the love of music or dahil kaibigan mo or pamilya mo. Yeah, Yun. Yun yung, iba-iba naman siya. mm, Pero okey. meron namang paid gigs, yes. Okay. So dito sa UK, 'di ba, kasi ang dami ring mga kababayan natin dito nagpapakasal na rin sa UK ano, ang dami, eh. So dito, tumatanggap ka na ng ano, tumatanggap ka na ng bayad na tugtugan, ika nga. Yes, yes po Kuya Vic. Mm, Actually, for a musician to take that, yung parang ready ka na ba? Minsan ano, minsan ikaw kailangan yung mag-impose, eh. Kung ready ka na and you believe na enough yung skills mo to be paid, mhm, ano, parang kailangan sa'yo din manggaling. Kasi kung okey. mag-aantay ka lang din naman na yung tao mag-o-offer sa'yo, hindi mangyayari yun. I'm sorry to say, but especially for the Filipino community minsan, usong-uso kasi sa atin, yung kaibigan naman tayo, ilibre mo na. Mhm, mhm. So, 'Di minsan ba? Oo. Pero dapat para relate sa'kin, ka 'di ba ba. kuya? Hindi kasi ako maaga akong namulat dun sa ano, dun sa pag-usapan natin ng bahagya yung, 'di ba, ang tunay na kaibigan ganito kasi 'yan. In my opinion, 'di ba, ang pagha-hire sa isang, talent o service, 'di ba, ika nga kung ano mang talent mayroon yung kaibigan mo, ang Hmm, paraan para suportahan yung kaibigan mo na may talent na puwedeng na kumbaga nagcha-charge at, binebenta yung service na yun, the only way to support them, you never ask discount in my opinion, 'di ba? Kasi pagka ikaw kunyari ako, 'di ba, magha-hire ako ng photographer o videographer in my case, 'di ba? Kung videographer yung ha-hire ko, tapos kaibigan ko yung videographer, kaysa mag-hire ako ng ibang videographer, kaibigan mo yung videographer, bakit kailangan mong mag-hire ng iba para suportahan yung kaibigan mo? For me to show, 'di ba? Parang sa akin, "Uy, friend, ikaw naman magaling mag-video, total magaling ka naman, puwede mo bang ikaw na lang gumawa?" Pero I would never ask discount. Yung kaibigan mo ngayon hmm. kung siya yung mag-o-offer, "Oh, friend, friend na ano 'to, presyong kaibigan 'to." 'Di ba? Kasi nasa Hmm, creative yun, eh. Pero yung mismong kaibigan mo para ipakita yung suporta sa'yo at sila yung hihingi ng hmm. discount, in my opinion, that's wrong, 'di ba? Hindi tama. Do you agree? Tama kuya, oo. Oo, tama. Pero unfortunately kasi parang na-inculcate Oo. ata masyado sa ating mga Pinoy yung mga sense of, yung mga ideation of utang na loob. So mga tipong na I don't know why we're keeping track of what we've done for the other person. Kasi Mhm. if I've done you a favor, I've done that.
out of, Mhm. yung kusa kong ginawa. Kung talaga bang kusa kong ginawa, then hindi ako hihingi ng something in return or keep track of it na nakalista siya sa listahan kung, "Okey, dahil ginanyan kita, kailangan balikan mo naman ako ng libreng ganito." 'Di ba? Okey. So, hanggang kailan natin siya gagawin? We just need if you're not giving it wholeheartedly, don't give it at all. Wag mo na lang Hindi, ibigay. kung may mutual benefits. For example, like what we're doing ngayon, 'di ba? Parang ngayon, 'di ba, ginagawa ko 'to ng libre para lang din sana makapulot ng aral at inspirasyon yung mga manonood. Pero at the same time, 'di ba, parang ikaw hindi parang kasi sa amin dito hindi ako nagpapabayad para ma-feature kayo sa amin, 'di ba? Kasi hindi yun yung goal eh. Ang goal namin makapag-interview kami ng mga successful na tao kahit ano, 'di ba, yung nagsisimula, magta-transition ka papuntang isa kang empleyado ngayon, gusto mo magnegosyo, gusto mong mag full-time dito kung ano man yung pinagkakaabalahan mo. Sa amin, kaya namin ginagawa 'to ng libre, para nga unang-una makapag-inspire, possible pala. Tapos dun sa guest naman na perspective, ay sana sa ginagawa namin, 'pag na-promote ka namin dito sa page namin, sana after na mapanood yung video, nakilala ka nila kung sino ka. Tapos at the same time, "Uy, si ano pala magaling gano'n, 'di ba?" Parang na-discover ka through us, sa akin ano 'yun, priceless 'yun, 'di ba? Na parang Tama, nakatulong kami sa'yo, tama 'di ba? kuya. Parang gano'n. We call it ano 'di ba, sa industriya we call it a service for a service. Mhm. So, merong mga bagay na puwede nating i-exchange. The trade yung trade it's still It's ano, a it still collaboration thing, 'di ba? exists. Parang gano'n. It's a collaboration thing, oo, I give you this, you give me something in return, Yeah, na mutual parang basta benefit, may 'di ba? mutual benefit kayo, tama. Tama. Pero kapag isang party lang yung masaya, ibang usapan na yun. Oo, totoo, totoo. Yung parati na lang gano'n, yung taking advantage of someone, hindi naman okey, 'di ba? Yung parang take ka na lang take, hindi ka marunong magbigay, 'di ba? Parang gano'n. At Mm. anyway, so, dito, being isang ICU nurse, ano yung pinakamahirap na pinagdaanan mo, dito sa UK? Kasi bukod sa malayo sa pamilya, 'di ba? Kasi yung malayo lang sa pamilya, sabi ko nga lalo nung mga unang sa'yo, yung mga unang taon tapos na-bully ka pa, tapos ngayon, 'di ba, siyempre may mga kaibigan na medyo nag-iiba na. Ikaw sa 6 years dito sa pinagtatrabahuhan mo, bilang isang ICU nurse, ano yung pinakamahirap na pinagdaanan mo? I would say kuya yung during COVID time siguro, nung 2020, Mhm, nung first na nag-strike yung COVID in UK. mhm, That was also the time na, unfortunately nagka-leukemia as well yung partner ko. And we also had sa bahay namin a 6-year-old, I think 7-year-old siya at the time na hindi pa fully nakaka-adapt sa mhm, culture ng Pilipinas mhm, and too young para maka-grasp ng what leukemia is and what's going to happen and why is it a sad thing to have or ano ba yung mangyayari if somebody has leukemia. So, I think yun yung isa sa mga pinakamahirap na nadaanan ko dito sa UK kasi we were already living we are already living in the same house. mhm, So, the fact na nagka-leukemia siya, mag-aano siya, magte-treatment siya. So, sino yung maglo-look after nung bata? mhm, mhm. Sino din yung maglo-look after sa kanya kapag may mga restrictions during COVID time? So, makakabisita ba kami? Paano 'pag hinanap siya ng bata? Sino yung maglo-look after naman nung bata kapag nagwo-work ako? So, that was the most challenging thing ever and also the financial worries. Mhm, Kasi hindi mo na itatanong kuya, ay nung time na nagka-leukemia itong partner ko, mhm. ay bagong lipat lang kami onto the different facility. So Okey. kung dun kami sana pa din sa previous na ospital, yung coverage niya sana ng sickness, yung bayad mas matagal, Mhm, yung full yung sahod na makukuha mo pa din, mhm, ta's mas matagal siya. Unfortunately dito sa nilipatan namin, hindi na-activate ang critical illness coverage niya na supposedly mga £10,000 din yun, malaking tulong din sana yun. Kasi hindi pa kami nakaka 1 year doon sa ospital na yun. 6 months pa lang kami from starting and then nagka-leukemia siya. So yung financial worries, yung childcare problem, and really dealing with myself din mhm, na parang minsan umuuwi akong nagse-self-pity din ako na bakit ganito? Bakit ganito? Kasi yung ang hirap na naglo-look after ka ng COVID patient sa ICU, alam mo niyo naman na in pag-uwi mo ICU, may it's a pasyente very ka ulit. heavy environment. Mhm, mhm, Oo,
Tas it is a very heavy environment to be in during COVID times. Yung mental health of the nurses in there and yung mga ibang healthcare professionals, very depleted because Mhm. people are not there to be there for their loved ones. So who's there? Who are they relying on? It's Mhm. us. Tapos kami ang kami yung overly bombarded ng trabaho Mhm. because it's a healthcare related yung pandemya. And pagkauwi mo after ng night shift mo, mag-aalala ka pa, okay, sino ang maglo-look after ngayon sa little one by the time, na magtrabaho ko dito, dito, dito. So, yun na yung naging buhay ko kuya, day in, day out. Pupunta ako ng trabaho, maglo-look after ako ng COVID patients here and there. My work tries to be very supportive na as much as possible, hindi nila ako bibigyan ng infected na pasyente. Kasi alam nila na ang inuuwian ko ay may leukemia. At Grabe. kumbaga very prone ka sa mga kahit konting sakit lang, it could cost Mhm. you your life because you're undergoing chemotherapy. So Mhm. yung day Mhm. in, day out, magtatrabaho ako, pagkauwi ko, ang ginagawa ko pa ay magbubukas ako ng kalendaryo at titingnan ko, okay, saan ako nagtatrabaho and I need to text and call people kahit na hindi ko gusto gawin. Mhm. Nakakahiya, pero parang kailangan kong gawin because anong gagawin ko sa bata? Hindi ko siya Mhm. mabibitbit sa trabaho. Sino ang tutulong sa akin sa paghatid sa kanya sa school, tapos sa fetch sa kanya? So, ang hirap. Mhm. Pero So, yung suporta na yan paano ay paano mo nakuha nalagpasan yun? namin Kasi 'di dito. ba parang oo, how do you actually parang 'di ba parang ang hirap isipin na may trabaho ka sa ospital, 'di ba lalo kung ganyan pag-uwi mo sa may pasyente ka rin sa bahay. Saan ka humuhugot ng 'di ba kasi hindi talaga madali 'di ba, bilang isang OFW, tayo dito sa ibang bansa nagtatrabaho. Iba sa Pilipinas kasi marami, 'di ba, may kapatid, nandiyan si tita, nandiyan si ate na puwede mong lapitan dito 'di ba, kaibigan minsan pero busy rin yung mga 'yan, 'di ba? So, Hmm. papaano mo na-handle yung mga kasi medyo matagal na 'to, kumbaga hindi lang isang linggong ganyan, 'di ba? So Yeah, that lasted mm, for a year and a half, kuya. So, kuratsa ako ng 1 year and a half. Babaeng walang pahinga ako ng 1 year and a half. grabe. Yung Oo. yung mga support system ko nun ay Mhm. yung mga taong na andun nakaantabay sa stream ko when I was a streamer. Mhm. Um, Mamaya natin pag-usapan kung saan 'yan. Siyempre yung pamilya ko din na nakaantabay, nakasuporta din. But you know what, at the end of the day, hindi pa din talaga nakikita ng tao yung kung paano kung gaano kahirap. Hindi pa Mhm. din Mhm. talaga nila maiintindihan unless you were actually in that particular na circumstance. Like ang pinanghuhugutan ko din kuya is the fact that yung tita ko, I had a tita, an aunt na who also had a uterine ovarian cancer when I was in Philippines. Before coming to UK, I was looking after that particular aunt. So, to Grabe. me, na-expose na ako. I was already exposed to how things are going to go, what the treatment might be, how Mhm. hard it's going to be, ano yung magiging complications. But this time around, kumbaga, there's a little bit of may konting tweak lang because there's a little one involved eh. There's Mhm. childcare involved. And as you know, I think marami sa mga kababayan natin makaka-relate na in UK, childcare is very difficult. Mhm. Mm. Mahirap na nga ang childcare na dalawa kayo yung naglo-look after, ano pa kaya kapag ikaw na lang mag-isa at may Kaya nga. hinaalala ka pang isa dun na nagte-treatment for the leukemia, na Mm. Mm. anytime alam mo yon hindi mo alam kung masu-survive niya ba yan o hindi. So I Grabe 'yan. guess I was probably the perfect person to be with yung partner ko at the time kasi na alam ko what cancer is. I've Mhm. seen how my tita was nung nakikipaglaban siya sa cancer and thank goodness naman at nalampasan ng tita ko yon because stage 1 lang din yun and Mhm. I have built that kind of resilience towards the big word, Mhm. cancer. Yung Mhm. iba kasi 'pag sinabing cancer, oh my God, na parang guguho na yung mundo ko. I guess it Tama. also helped na I'm an ICU nurse Mhm. for quite some time already. So I have been looking at the situation at hand as an ICU nurse instead Mhm. of a normal person na, oh my God, what will happen? No, I was looking at it critically. Ginagamit ko yung pagka-nurse ko, pagka-ICU nurse ko
to really see the prognosis. Okay, so what are we doing now? What are we doing clinically? Okay, paano natin magi-get through to? Tapos, Mhm. pinag-uusapan din namin. I guess it also helps na ang partner ko, ICU nurse din, Kuya Vic. Okay. ICU nurse din siya. So, yung naging mantra namin sa buhay nun is, let's not look at it as a normal person. Let's look at things sa tuwing merong nagka-come up sa treatment mo. If up and down ka man, okay ka, hindi ka okay, okay ka, hindi ka okay. Imbis na mag-sulk into it tayo, let's look at it as, okay, anong mangyayari ngayon sa treatment? Ano yung pwedeng maganda na mangyari kapag na ganitong treatment ka? Kung hindi mag-work to, anong next? Okay. So it's the disposition and being able to talk about it. Grabe hirap nun, no? Kasi tama yung sinasabi mo, 'di ba? Yung enough na yung magtrabaho ka sa magtrabaho ka sa ospital, pag-uwi mo ng bahay tapos ganun yung uwian mo, mag-aalaga ka ulit ng pasyente. So kumbaga mentally draining talaga yan. Tapos obviously partner mo in this case, yung uuwian mo magiging pasyente mo pag-uwi mo ng bahay, 'di ba? Tapos may bata pang kailangang ihatid sa school. So saan ka humuhugot para paano mo nalagpasan yung ganitong sitwasyon? Ito yung malaking pasasalamat ko sa mga tao na nasa paligid namin. At alam mo, Kuya Vic, balikan natin yung time na sinabi kong I was bullied Mhm. for a couple of years when I came to UK. Mhm. Magugulat ka na yung iba pa nga sa mga taong nanakit sa akin during that time, na nagkagulatan na sila pa nga, some of them pa nga, ang nakapagtulong sa amin Mhm. during the darkest times of our lives dito sa UK. Ang hirap. Pero nagkagulatan na lang, minsan may kakatok sa bahay mo, may bit-bit na grocery. May grocery akong bit-bit para sa inyong dalawa ng little one kasi alam namin baka may financial struggles kayo. Tapos nagkagulatan din na may GoFundMe na talaga, Kuya Vic, na very aggressively sinulong ng mga tao dito sa Stevenage at Mhm. yung mga tao sa work. It was organized by ang nurse educator namin sa Mhm. trabaho namin na current. And nagulat kami na pumalo ng £8,000 ang GoFundMe na yun. And that really is the financial burden kasi Mhm. hindi kaya ng sahod ko. Yung tatlo kami yung papakainin, yung bayad sa renta, yung bayad sa kanya na full only lasted for a couple of months lang. Statutory sick pay na lang after, which is £200-ish lang yun. Wala, It's not hindi even aabot enough nun. sa pagbayad ng renta pa lang namin. Hindi pa nga Grabe enough yun. yun sa pagbayad ng renta sa flat. So Mhm. paano pa Mhm. yung mga bills namin sa water, bills namin sa electricity. So ang Mm. ang daming mga tao na nag-chip in ng effort ng pera nila para makatulong Mhm. Mhm. sa pamilya namin nung naghihirap kami. And Kuya Vic, may mga araw na naisip ko, hala, walang umuoo. Sa lahat ng tinatawagan ko at tine-text ko, walang umuoo na pwede. Anong gagawin ko? Puwedeng Anong mag-alaga or gagawin ko sa puwedeng oo, na humingi ng puwedeng tulong? mag-alaga, oo, na puwedeng Mm. mag-alaga sa little Para one. So, makapasok ka? I really need people, oo, to look after the little one para makapasok ako. Mm. So, may dumating na mga araw sa kalendaryo na yun na wala maglo-look after sa kanya. Sabi ko, Mhm. "Ano gagawin ko?" So, minsan split 'yan. So, minsan uuwi ako niyan from a night shift, tapos ang gagawin niyan, aasikasuhin ko yung little one na nanggaling dun sa kabila, kukuhanin ko siya, tapos aasikasuhin ko na naman ulit yung gamit kasi pupunta na naman siya ulit sa ibang tao. Kumbaga isi-split, hindi siya buong araw na pag-look after. Kung ano na lang, Grabe. minsan aabot ng 3 tao yung maglo-look after sa kanya in one day. Pero Mhm. may times talaga na there was absolutely nobody. Mhm. Tapos nawindang ako, I was there, nakaupo ako sa gilid, naiyak ako, sabi ko, "Hala, ano ba, mag-a-absent na lang ba ako?" Mhm. Pero what happened was, may family na nag-offer na, "Hey, nakita ko yung ganito yung sitwasyon ninyo, we've been talking about it, ako tsaka yung asawa ko. Ang gusto namin gawin is i-a-adapt muna namin yung bata. Mhm. We'll Mhm. take her away from you para ma-ease ang burden. So sa buong treatment for this cycle ng partner mo,
amin siya. Kami magpapakain sa kanya, kami yung maghahatid Mhm. sa kanya sa school, kami yung susundo Mhm. sa kanya. Dun ako Kababayan natin naniwalang 'to? sabi Mga ko, kababayan nating Pilipino 'to or ibang lahi? kababayan natin 'tong Pilipino, yes, dito Mhm, sa mhm. Stevenage. Sabi ko, wow, sabi ko dun ako naniwalang ano talaga na kahit pa dun sa pinaka-dark na moment mo na parang there's nothing else for you to do, if you just let Mhm, go, minsan si mhm. Diyos yung Diyos na lang yung nagbibigay sa'yo. Mm, mm. Magpo-provide na lang din siya. Kung hindi ka man naniniwala sa Diyos, the world just steps in. Something just comes to your rescue. And apparently, sa 1 year and a half, Kuya Vic, 2 pamilya ang nag-offer na gawin yun. Na sa kabuuan Grabe. ng cycle, which is usually it lasts for 1 month, sa buong cycle Mhm, ng chemotherapy nung partner, ay mhm. kinuha nila, inadapt nila yung bata. Wala kaming ginastos, sila na lahat. Food, papunta ng Wow, school, galing naman. hatid, sundo. Pasal kung may gusto kang Grabe, pasalamatan, amazing. sila yung 2 taong talaga namang masasabi mong ang laking tulong na nagawa nila para sa inyo. Yes, absolutely. Tong Mm, pamilya ng Ibanez family dito sa Stevenage, they were the family na isa sa mga families na nagkupkup sa little one at talagang nakapag-ease ng burden ko. Nakakapag-concentrate ako sa pagtrabaho and also look after my partner. And yung Magdalena family as well, they mhm. know who they are. But apart from these people as well, there were also little trinkets of people na, alam mo yung sa pang-araw-araw na hindi mo naman sila kausap. Hindi mo Yeah. naman sila ka-close, pero bigla na lang kakatok sa pintuan, "I'm giving this for you guys." Tapos, nag-birthday ang little one, wala yung mama, wala yung ano niya, yung mama niya. Eh, sabi ko, "Okey, so how will I make it special?" Kasi wala yung mama niya, eh. And, there are Mm, people who came to my rescue na tinulungan ako mag-set up ng birthday party niya. okey. Tapos nasa telepono lang yung ano niya, yung mama niya. Mm, mm, mm. So, Grabe yung these are the pinagdaanan mo people 'no? na talagang Oo. pasasalamatan ko at of course yung mga taong talagang nag-chip in aggressively sa GoFundMe na yun. At Kuya Vic, magugulat ka na sa streaming world as well. Kasi I was a Mhm. streamer as well nung panahong yun kasi kailangan namin ng more tulong. We needed more aid financially. Maraming Kasi sumikat yung sa siyempre yung ano, sa live GoFund. streaming nun, 'di ba? Nung panahon ng pandemic, ang dami talaga namang ika nga, 'di ba, sumikat na kumbaga kung ano yung talent mo, pakita mo lang, live ka lang, eh, may magse-send ng mga stars sa'yo niyan. Sa ngayon yata marami na tayong Tama. star natanggap siguro, eh. Hindi ko lang napapansin kasi hindi ko tinitingnan. But anyway. Baka So, naman, Che. baka naman, oo. So, malaking bagay kasi 'yon, 'di ba, nung during the pandemics na talaga namang 'yun yung isang kumbaga yung mga, magagaling na talaga namang masipag mag-live, eh, nakakaraos, ika nga. Kasi wala na talaga, eh, 'di ba? Yung iba na talagang nawalan ng Tama. trabaho, 'di ba, wala ng suweldo, so Oo, Kuya nag-live. Vic. Actually marami ring Yun yung sumikat, 'di time ba, na parang yung industry lumubog ano, yung entertainment oo, industry lumubog. Yung mga oo. artista hindi sila makapag-perform, yung mga musikero hindi din sila makapag-perform. Ta's, they sought comfort sa live streaming. At sa mundo ng live streaming, Kuya Vic, ano din, may mga taong hindi man musikero ay naandun Mm. because they just needed people to talk to. And yung naging malaking parte ng buhay ko yung mga tao doon sa streaming world because apart from they were there for me, kasi pinapakita ko Mhm. yung journey namin, eh, sa live stream ko. Apart from nagigitara ako, Sinasabi kumakanta mo ako, ba piano yung ako. pinagdadaanan mo? Oo, pero sinasabi Yes, mo yung sinasabi ko pinagdadaanan sa mo that kanila kung time? bakit. Oo, Oo, sinasabi ko oo, sa kanila okey. nagla-livestream kami na, "Oh, andito na nagti-treatment na po kami o kalbo na po kami, magse-shave na po kami ng ulo." Yung gano'n. Mhm, "Ay may sakit po kami, ang pangit po ng pakiramdam namin ngayon." So nila-livestream po namin and then everybody knew what the livestream was for. Alam mo ng mga tao na okey. nagla-livestream tayo to generate a bit more tulong sa income because, things were not enough at saka yung GoFundMe hindi mo naman kasi makukuha agad yun, kasi ongoing pa siya. Yeah. And sa live Mhm, streaming mhm, world, Kuya mhm. Vic, ay both sa Pilipinas na yung iba Hmm, nagse-stream doon, nag-ano sila, nag-organize sila ng also ng fundraising event para tumulong sa amin. Sabi ko, "Wow, okey. bago nang Galing, 'di ba? bago nangyari ito na na-diagnose, siya ng leukemia, we were the Mhm, ones, Kuya Vic, na gumagawa ng kawang gawa. Kami yung okey. nagcha-charity work."
Galing. Umubos kami ng mga more than 30 care homes across UK para magbigay ng mga PPEs because during that time hindi prepared ang gobyerno. Walang Mhm, mga enough mhm. PPEs for the care homes kasi parang yung priority nila at the time was the hospitals. So we were Mhm. doing charity works and kami ng partner ko at ng ibang mga friends namin ang umiikot sa mga 30 plus care homes para magbigay ng PPEs. So to be on the other side na kami ang tumatanggap ngayon ng tulong, grabe Mhm. Kuya Vic, nakakaiyak. Grabe naman yung pinagdaanan mo. Ang dami mong ganap tapos at the same time, 'di ba? Parang at hindi kasi gaano kaimportante sa yung 'di ba? Parang ikaw hirap din pero kailangan mo rin gawin tumulong para sa kapakanan ng nakararami, ika nga, 'di ba? Parang 'di ba? Kasi sa ibang bagay medyo hirap ka, pero yung pwede mo namang gawin na pwede mong kumbaga charity work, ika nga, yung ginagawa niyo na yon. Eh, paano mo binabalanse yung kasi nga sabi mo nga 'di ba yung time very important 'yun pero nung siyempre nung kailangan mo ring gawin. Ano kumbaga papaano mo how do you manage it? Yung charity work naman ay Mm. something na nakuha ko talaga sa family ko sa Pilipinas because they've always taught me na, yung generosity, it needs to start from home. Ang naging kinalakihan ko po Kuya Vic sa Mm. Iloilo, taga Iloilo po ako. Hello sa mga Shout out taga po sa mga Iloilo. kababayan nating mga Ilonggo. Ang Oo, naging hello po sa inyong pagpapalaki lahat po diyan. sa'kin ng pamilya ko po sa Iloilo ay, meron kaming tradisyon every December during Christmas time na magpupuno po kami ng grocery cart po namin. Ta's Mhm. gagawa po kami ng mga supot-supot na ipamimigay namin sa mga random na mga homeless na mga tao sa gilid ng daan on our way papunta sa lola ko nun 'pag nagbibisita kami. So, sa buong 1 hour travel namin, random people lang 'yan, Mm. bababaan ko tapos ibibigay ko. Tas they actually trained me na ako yung nagbibigay. So, pupunta kami sa iba't ibang churches para magbigay ng abuloy sa mga taong hindi naman nakakatikim ng mga ganyan. Minsan nga nagkagulatan Mhm. yung mga Jollibee na bumili kami ng sangkatutak na ano, na mga meals. Sabi nila, "Saan kaya ba Mhm. pupunta 'to?" Kasi naisip namin na baka hindi pa sila nakakatikim ng mga ganyan. So, yun yung Mhm. mga pinamigay namin. So, it really started at home, yung generosity. Okey. So, pagdating ng UK, charity work is no longer something na burden sa akin. It's an easy job to do. And that came Mhm. before na nagka-leukemia itong partner ko. But then, noong nag-flip naman na kami naman yung nangangailangan, it was initially very difficult to accept help. Kasi Mhm. nasanay ka na ikaw yung nagbibigay, na parang hindi ka Yeah. sanay na tumatanggap. Kasi Mhm. Mhm. Hmm. sabi ko, "Ay, ganito pala siya yung feeling na parang nagkukumpulan yung mga tao para tumulong para sa inyo, para to fight for you guys na Mhm. maka-thrive kayo. Ganito pala yung spirit Ang ng pakiramdam. community ng mga Pilipino dito." Oo, Sarap, 'di ba? nagkagulatan. Hindi hindi Mhm. namin hindi namin inasahan na pati yung mga tao na not necessarily gusto namin, tumutulong pa din nonetheless. So sabi ko, okay, this is a realization sa akin, eye-opening siya sa akin na there's always a good in everybody. Mm. Keso Mm. naging masama siya sa'yo, may nasabi siyang masama sa'yo, may something good pa din sa taong Mhm. 'yan. Mhm. 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 Baka at that particular time lang, hindi lang kayo nagkakaintindihan. Mm. Ayun yung Gaano sa tingin mo pinahuhugutan ko Kuya because kaimportante of yung the ano, support. gaano kaimportante sa'yo yung, maging involved ka sa Filipino community, sa ating mga kababayan, 'di ba? Kasi ang sarap lang talaga namang minsan yung hindi mo inaasahan tapos bigla na lang nandiya-diyan sila. Parang ang sarap ng pakiramdam, 'di ba, na, sino ba yung ibang tutulong sa atin, 'di ba? Sabi ko nga, yung pamilya natin lahat karamihan sa atin nasa Pilipinas, 'di ba? So, sarap lang na ano, na mga kababayan natin tumutulong imbis na hilahin ka pababa kasi marami din naman gano'n. Pero on the other hand, 'di ba, marami rin naman talagang, mas nandiya-diyan pa para tumulong sa ating mga kababayan, which is nakakatuwa. Tama Kuya, correct. Kasi, Mm. there's always an innate good sa mga tao. May kung Yeah. ikaw nasa sa'yo naman yun kung saan mo ifo-focus, ibabaling yung atensyon mo. If talaga naman Yeah. talaga meron naman talaga, there are people who exist na, ang Mhm. nasty nila 'no, but then nasa sa'yo na yun. Do I bring it home? Do I bring it home with me? Yeah. Do I get upset? Yeah. Tapos do I absorb that kind of energy? Minsan kasi kailangan nasa sa'yo din manggaling yung level of conviction mo.
It's very important to have a very strong conviction sa buhay kasi kung hindi, di susunod-sunod ka na lang sa sinabi ng ibang tao. Kung wala kang standards of your own, o di ano Mhm. ka, parang lost ka lang in space. Ayun. You're just subject to kung anong sasabihin ng iba at naka-follow ka lang sa criteria na sinet ng mundo para sa'yo. Mhm, mhm. Eto yung naging advocacy ko since ever. I like breaking stereotypes, kuya. Gustong-gusto ko Okey. yung, 'pag sinabing, babae lang puwedeng gumawa nito. Nope, pakita ko Mhm, sa'yo. Hindi. mhm. 'Pag sinabing lalaki, yung mga lalaki hindi puwedeng gumanito. Nope, mali ka. Kasi yung mga ano, yung mga yun yung gusto kong isulong sa buhay. If there is a legacy na parang gusto kong iwanan sa mundong 'to, it's yun yung Mm. ano, nakapag-inspire ka naman ng kapwa mo. And yung Mhm. ano, yung mga taong kailangan makarinig ng words mo, yung napahiwatig mo sa kanila. Sometimes it's just takes one person, kahit pa yung viewers mo 'no, 3 lang. Tapos sa 3 Yeah. viewers mo na 'yan, may isa na nagbabanta na ng buhay niya, kasi hindi niya na Mhm. nakakayanan yung nangyayari. And then that person hears you, tapos biglang sabi niya, "Ay hindi lang pala ako, na ay puwede pala." Actually, there's a way out pala. Looking at this and hearing this podcast right now, I'm realizing that Mhm. there's a way out pala dito. Mm. And then that Mm, person, mm. magbago yung isip niya, 'di ba? So, dun pa lang may nabago ka ng buhay. So, Tama. doon ako humuhugot, kuya. And as a way of my thank you sa Stevenage community, sa pagtulong nila sa amin nung talagang Mhm. sa times na kailangang Sad-sad. kailangan namin Kumbaga ng sad-sad tulong. kayo sa ilalim ano, kumbaga. Grabe Yes, 'yun. nung sad-sad kami dun Mm. sa ilalim dahil tumulong sila, yun yung pinanghugutan ko ng strength ko at ng motivation ko na, "Okey, let's produce this Nurse Even show. Mm. Let's do this." Kasi hindi pa siya nagagawa dito sa Stevenage. It didn't happen here before, na it's the first show ever na may comedian na pumunta dito. At Mhm. talagang yung level ng support ng Stevenage, naramdaman ko pa din kasi hindi na sila nag-organize ng sarili nilang Christmas party at the time. Eto na ang ginawa nilang Christmas party ng buong angkan ng Stevenage. Galing. That So, was my just way tell of us about giving the back to the ano people. yung ano nito? So, papaano nangyari yung collaboration and na ikaw yung mag-produce? Just tell us about this thing. Papaano? Kasi, 'di ba, ano yung biggest why para gawin mo yung show ni Nars Event diyan sa lugar nyo? At Hmm. yung paano nagsimula, paano pinalano, paano na-execute? Gusto kong malaman. Kwento mo lang sa amin. It all started, Kuya Vic, na dapat sa totoo lang, dapat hindi naman ako yung magpo-produce niyan, eh. Kasi may co-producer Mhm. dapat ako dito, sa Nurse Even show. Mm. And it was Okay. Even na lumapit doon sa co-producer ko. At Mhm. nagkataon na itong co-producer na 'to, eh, parang nayaya niya ako na, "Let's do this together and let's do it in your place." Kasi Mhm. ewan ko, hindi ko alam kung bakit, pero naisipan niya na gawin sa Stevenage, and then prinesent namin ito kay Nurse Even, and, Nurse Even, liked the idea. So nung nag-meeting kami at nakapagsunduan namin na, "Okay, let's make it happen." A Mhm. week after ni-launch na namin, and surprisingly in less than 48 hours na-sold out yung show. So, ako ay Galing. Pero nagulat, ikaw, ano nagulat kami oo, parang ikaw, ano yung nasa likod, 'di ba? Kasi obviously lahat nung inorganize mo 'yan, obviously maybe just ano yung nasa isip mo lang? Ba't gusto mong i-organize na ikaw yung mag-produce ng event na 'yan? Kasi nga, siyempre 'di ba? Kasi mm, sa akin 'di ba, ang sarap lang din ng may mga kababayang gumagawa ng ganyan. Alam ko naman 'di ba, hindi naman libre, pero at least 'di ba makapagpasaya ng may bayad yung ticket. Pero at the end of the day, yun eh. Yun yung ano, kumbaga, iba rin kasi yung saya na nabibigay talaga ni Nars Even, 'di ba? Sa ating mga kababayan dito sa UK, 'di ba? So, pero ikaw, hmm. ano yung nasa likod nung naging decision mo para diyan mo i-produce at sana mangyari dito sa lugar namin 'to, 'di ba? Kasi ikaw ba yung nag-initiate Mm. nito? Like I said, Kuis, yung, si Nurse Even po Mm. yung lumapit sa co-producer ko, tapos naiyaya ako. I was seen by the co-producer na, "Let's do this together." Mhm. Tas, Okay. yung sa'kin 'to ay parang may na-open up sa akin na passion na it has always been there. Kasi 'di ba Okay. nung pinag-usapan natin kung ano yung naging dream ni Elle nung nasa Pilipinas siya, yung naging dream ko Mm. was to take up theater and, mag-specialize ako in music. And Mhm. what I imagined myself to do,
at the time was I was going to direct plays. I was going to either direct the play or I was going to be one of the performers of the play. Yung po-perform ako. Mhm. Kasi teatro, Okey. teatro ako, theatrical, ganun. So, na-imagine Oo, ko na I oo. would probably do well in this particular na ano na ewan ko, departamento man tawag diyan, aspeto. So, Industriya, first industriya. time mo gawing mag-produce, mag-ano, mag-produce ng ganito? First time? Yes, Kuya Vic. Oo, it's my first time to produce Galing. it. So, sabi ko, you know what? Let's do it. Kasi nag-spark yung Mhm. interest ko kasi parang lumabas ulit ang parang naging passion ko no'n na sinabi ko yun sa sarili ko nung back in the days. Na parang nabaon na Mhm. lang yun sa baul, nahalikot, Mhm, mhm. nakalikot ulit. Parang may nag-shine na light towards it na parang, ay, andito pala yun. Galing. It was my passion before. It was opened up, so I just grabbed the opportunity. Kumbaga, pag the Mhm. opportunity comes knocking at your door, just grab it and make it your, do your best para ma-make yung the most out of it. Mhm. So yun yung ginawa ko. Galing. Sabi ko, okay, ako nga magtrabaho nito. So yung pinag-usapan namin ng Mhm. co-producer ko nun is, since ako daw yung nasa local, ako yung nasa Stevenage, ako yung gagalaw. Ako yung maghahanap ng venue, ako yung mag-sort out ng team, ako yung mag-aasikaso. So mainly, Mm. 90% of the job was me because I was here locally, understandably. But Mm. then, Yeah. yung nangyari dito, yung co-producer ko had to remove herself from the equation. I ended up na ako na lang ang natira. So sa isip-isip ko, kaya ko ba 'to? Kaya ko wait lang, Aha. sabi ko, kaya ko ba 'to? Kasi ang dami mong iisipin, Kuya Vic, 'pag nagpo-produce ka, 'di ba? You are thinking Yeah. about your artist na dapat happy si artist mo sa areglo. You're thinking Pero about the sold out team din that's working nung for you. yeah, pero hindi, at least ang importante mahalaga sold out na yung ticket. Yan yung importante, number one. Pero ang kailangan na lang, obviously, yung mga bumili ng ticket dapat hindi ma-disappoint, 'di ba? Yun yung goal nun, eh, Tama, 'di ba? it's the experience na ibibigay mo. So that kinda gave me a Mhm. pressure, Kuya Vic. Kasi sabi ko, hindi ko nagagawa 'to before pa. Tapos ako na lang ngayon yung magha-handle nito single-handedly. So, paano ko gagawin 'to? Kasi Mhm. marami pa akong iisipin, yung backdrop, yung venue, tapos may kasama pang Mhm. pagkain 'to. So, kailangan ko pang asikasuhin yung mga allergies yung mga tao. Sabi ko, "Oh my God, that's a lot of people to look after." There's also a media team, a multimedia team. 6 ang multimedia team namin, shout out diyan sa Dreamlock Studios. Ta's meron pa kang, Gal maghahanap ka pa galing, ng DJ oo. mo, maghahanap ka pa Yeah. ng mga front acts mo, Kuya Vic. So, kumbaga ang daming Galing. tao that will be chipping in to make your event happen. So, it's not just you. So, na-realize ko, actually, you know what? Mhm. Okay, I'm single-handedly producing it and looking after yung lahat ng mga periphernalia, legalities at mga paperworks to make it happen and pati Mhm. pag-manage ng pera. Kasi kapag di ka marunong Mhm. mag-manage ng pera, hindi ka kita. Eh, naisip ko, ay, hindi pala ako alone. Sabi ko, I'm not alone in this pala. Because I've got my partner supporting. Tapos, andito din Uy, salamat sa yung star. May Dreamlock nag-send ng star sa atin, Studios. Jordan. Maraming salamat, boss. Thank you, ah. Oo, may nagpadala. Boom! Kuya, wow! Mhm. Oh my God, nakita mo ba kung magkano yan? That's 1,000 stars, Kuya Vic. Maraming salamat po, oo. Talaga naman. I appreciate that, Wow, boy. maraming Thank you, salamat. sir. Mm. Boy, Bro, salamat. si Sir Jordan po yan Boss, ng thank you. Dreamlock Studios. Thank you, man. But na-realize ko, Kuya Vic, na ay, hindi pala ako mag-isa because I was getting support from my entire team. There was my partner na, Mhm. remission na po kami. 1 year and a half na kaming, 2 years, more than 2 years na kaming in remission. So, siya na bahala sa backdrop kasi artistic din siya. Yung multimedia team ko, abay, director din kasi siya at sanay din siya Mhm. na siya yung nagdidirect ng mga weddings. So, hand Galing. in hand din kami nagtulungan for this, na parang nagchi-chip in kami ng mga Mhm. ideas. Sige, tapon lang diyan. And then the rest was history, Kuya Vic. The rest was history and Galing. Well, yung pinaka-best doon is congratulations yung kasi 'di feedback. ba? Oo, first time at saka first time mong mag-produce at naging successful, 'di ba? Parang ang sarap lang at sana maulit-ulit, 'di ba? Parang kailan niyo gagawin ulit 'yan? Yun yung tanong, 'di ba? Ay, kung kailan yung gagawin ulit, yun yung susunod, yun yung sa next na kabanata. What are we cooking? What's next? Oo, oo. Pero 'Di Kuya ba? Vic, Kasi siguro 'pag kakapa-event lang po namin. aha, aha. May in-event po kami recently po.
Nag-conduct po kami nung Okay. Dreamlock Studios ng ano po, ng, free photo shoot para po sa ating music industry. Mga Kumusta ano, naman? mga dancers, mga Mhm. banda, mga solo Yeah. artists. Eto po ginawa po namin last Saturday lang po and, we've done that Wow. absolutely for free. Walang bayad. Pero it was our means of, yung magbigay naman balik sa mga kapwa nating Filipino Community. artists. Kasi 'di Galing, ba, Kuya galing. Vic, yung pinag-usapan natin kanina, parang palagi na lang usually, yung entertainment industry nagbibigay. Pero parang kung Mhm. puwede lang din naman nila tayong yung hihingan na parang libre, discount. Oh, sabi ko, "Okey." Galing Sabi ni naman. Jordan, "Oh, let's do something Congratulations. na tayo naman ang magbibigay sa kanila." Uy, congratulations, ang galing naman. Oo, nakakatuwa lang 'di ba? Kasi ang sarap lang talaga mag-give back sa community, ika nga. So sa Tama, atin 'di Kuya ba Vic, opo. kasi may dito sa Global Success Stories lahat ng ginagawa namin ngayon, libre lahat 'yan. Para 'yan para lang makapag-inspire at 'di ba? Sana kapulutan ng aral ng ating mga sumusubaybay. Doon sa ating 9 million viewers ngayon. Salamat sa mga hindi kumakalas at nagtiyatiyagang manood. Marami pong salamat sa inyo diyan dahil 'yan naman yung kumbaga sa amin fuel namin yan eh. Lalo yung kay Boss Jordan, maraming salamat sa pagpapadala ng star. Sana oo, makabawi kami sa iyo sa mga darating na panahon, 'di ba? So ayun 'yun. So 'di ba? Nakakatuwa. So ngayon, pag-usapan natin yung Ellie, yung sa performance naman. Itong ginagawa mo bilang isang performer. Oo. Pwede ba tayo makapag-sample niyan? Hindi ako Nakapaghanda ka ba ng isang nakapag-prepare. So Hindi ako hindi pag-usapan nakapag-prepare, natin Kuya baka Vic. oo, oo. So, baka lang may mga nanonood na gustong, 'di ba, baka mamaya may ikakasal na nakakapanood at gusto kang kunin para tumugtog sa kanilang kasal, imbitahan mo sila at kung paano ka nila mahahanap, 'di ba? So, 'yun 'yun. So, pag-usapan natin, kumbaga, ano ba yung plano mo dito? Kasi 'di ba, sabi ko nga bilang isang creative, ang dami na mga kasama natin dito sa creative industry na nagsisimula sa paisa-isang gig, yung iba sa libre. Lahat naman talaga tayo nagsimula sa libre, 'di ba? Nagawin, but then on the other hand, eventually nagkakaroon ng charge at eventually naging full-time na trabaho na, 'di ba? Marami tayong mga kakilala Hmm. na nagsimula sa gano'n at ngayon ay I would consider isa ako doon na masasabi ko na 'di ba bilang isang wedding videographer o na naging full-time trabaho natin tapos ngayon ito yung Global Success Story. So ito lang yung ginagawa natin sa ngayon at talaga naman ding oo, may pera sa ganitong trabaho. So ikaw, saan mo nakikita yung pagiging performer? I mean, obviously, ah, bilang isang creative, iniisip mo ba na balang araw aalis ka na sa pagiging nurse at magpo-full-time ka na producer at saka performer sa tingin mo? If I were to be honest, Kuya Vic, hindi. Mhm. I Okay. want to do it. I want to do all of it, and I want to continue doing all of it. Okay. Siguro kung meron mga opportunity na dumating sa akin na masasabi ko sarili kong actually yung bayad ng creative side of things, Mhm. nakakabayad ng mortgage, gano'n. Maybe at some point I would consider na i-keep yung Mhm. nursing there on the side na parang part-time. Pero do I want to let it Yeah. go? Hindi. Kasi dito sa buhay natin, lalong-lalo na sa abroad, you need to be mautak as well. Tas ang akin lang naman, Yeah. perspective ko lang naman dito is you need something na may plan B ka dapat sa lahat ng bagay. So, ang aking plan B Mhm. naman Mhm. sa aking personal na buhay ay if things don't work out sa creative side of things or sa business ventures ko, I will always have a fallback, which is nursing. At yun po ay Yeah. ang Yeah. Yeah. talagang naituro sa akin ng mama ko. Pero kung may opportunity na i-full-time 'to tapos masasabing ano 'no, na talagang nakakabayad siya ng mga mortgage mo, lahat ng bills mo, oo, I might Why not, 'di consider ba? na talagang Oo. i-drop na full-time ang nursing. Pero siguro hindi pa siya nabubuo, eh. Oo, sa akin kasi ang pananaw ko kasi ganito, 'di ba? Ang parating sinasabi ko, 'di ba? So kung may gusto kong gawin sa buhay, malamang 'di ba? Kung ano talaga yung gustong-gusto mong gawin, hindi mangyayari 'yun kung hindi mo gagawin. So una 'yon. So 'di ba? So sabi ko nga, 'di ba? Pero it doesn't mean na pagka
uy, kumikita ka na, aalis ka na kaagad. Yung kasi yung pinakamahirap gawin, 'di ba? Na paano mo bababalansehin? Uy, 'di ba? So dapat kasi in my opinion, kung yung in your case, 'di ba? Yung pagigig mo sa pagkanta kumikita na ng mas higit pa doon sa kinikita mo being a nurse, di by all means, pwede na, 'di ba? Pero kung hindi pa, hindi pa sapat 'yun. Pero 'di ba, para sa akin side hustle, okay naman 'yun na parang weekend, so 4 days hospital, tapos 2 days potentially weekend naman yung mga kinakasal, yung mga event kadalasan weekend 'yan, 'di ba? So, 'di ba, kung dagdag income, walang masama doon. For sure, 'di Tama, ba? kuya. Tsaka kuya, Mm. diskarte na rin yun kuya, na, ako yung sinusulong ko kasi hindi lang din naman resilience is, din yung perspective natin na why do we need to enclose yung sarili natin sa isang aspeto lang ng buhay. Na parang nililimit mo yung sarili mo sa isang little box. Why don't you do it Mhm. all? Bakit ako magse-settle na musikero lang ako if pwede naman akong maging nurse, musikero at the same time, producer at the same time, and may business ventures Mm. din. Like let's say, nagbebenta ng properties. So, bakit Mhm. hindi? Dami Because mo. tayong mga An Pilipino kasi, ano ko mm. is, sorry, Ang dami mong ganap, grabe. Grabe, ang dami mo palang ginagawa talaga, oo. pero kasi kuya ano siya, parang hindi man kasi siya hindi man ako everyday na naggi-gig. Hindi naman ako everyday na nagpo-produce ako ng something. Hindi naman everyday na may kita ka sa pagbebenta mo ng properties. Tama. So, Mm. kailangan madiskarte ka sa buhay at kailangan you diversify your assets. Eto natutunan ko 'to kay Manong George. Shout out Mhm. kay Manong George. Si Manong George, Oo. parang tatay siya magbigay ng, abiso. Kailangan Uh-huh. i-diversify mo yung mga investments mo. Eto Kuya Vic, 'di ba, parang sa Asian community parang hindi tayo natuturuan 'yan sa school. Yung paano Yeah. mag-invest, gano'n. So yun, yung akin, Mm. yun yung inaaral ko na kung pwede naman na i-keep yung lahat ng yun as long as you're able to manage your time and you don't compromise yung main job which is nursing, na wala akong napapatay na pasyente, safe pa din yung mga shifts ko. Tama. Alam mo yon yung competence ko, Oo. hindi ko yun hindi ko yan kino-compromise. Ayun, as long as Oo, you can oo. balance it at masaya ka and meron kang family time at the same time, go for it. Pero kung masyado siyang Absolutely. overwhelming for you, then mag-list down ka ng top 3 priorities mo and go with that top 3. Yun yung balansehin mo, Galing. juggle what you can. Tama, tama. At saka importante 'yun na dapat masaya tayo sa ginagawa natin. Trabaho man 'yan, negosyo man 'yan o 'di ba, kumbaga racket man 'yan, 'di ba? Dapat masaya lang sa ginagawa, 'di ba? Kasi kung hindi, 'di ba? I think for me, kung hindi ka rin lang masaya, 'wag mo na lang gawin, 'di ba? Tama. So 'yun nga. Ikaw So, Kuya Vic, anyway, 'di so ba, eto yung ginagawa mo 'to day in, day out. oo, Kung 'di wala ba? kang Parang sa akin naman passion dito, hindi mo gagawin 'to. totoo, 'di ba? Kasi hindi din talaga madali, 'di ba? Saka unang-una, sabi ko nga kung yung gagawin mong trabaho ay pera lang din dito sa GSS, 'di ba? Hindi kasi yun yung hindi yun yung goal, 'di ba? Kasi ang mas sa akin may napapasaya tayong tao, masaya ako sa ginagawa ko. Yun yung importante, pero yung sa harap ng camera hanggang ngayon hindi pa rin tayo komportable diyan. But then on the other hand, 'di ba? So ginagawa lang natin 'to para sana nga makapag-inspire at 'di ba? Kapulutan ng aral yung ginagawa natin. Yun lang naman yung sa atin. Um, pero 100% masaya tayo sa ginagawa natin, 'di ba? So yun, maiba ako, balikan natin yung ikaw bilang isang nurse, nag-invest na kayo sa property dito sa UK, tama ba? Tama po, opo. Yes, Kuya Vic, kakabili lang po namin ng bahay Mm. last year lang talaga. Mhm, mhm. Ano yung mapapayo mo kasi may isa kaming segment pero pag-usapan natin ng bahagya lang 'to ba kasi nakakaisang oras na rin naman tayo, oo. Para sa 'di ba isa rin sa racket mo 'yan. Kung may isang advice ka, 'di ba sabi mo nga dapat yung pera hindi mo lang nilalagay kumbaga yung itlog hindi mo lang nilalagay sa isang basket, 'di ba? Yun yung sinasabi mo Right. So diversify. So ikaw bilang isang property investor, ika nga nakapag-invest ka na sa property. Congratulations sa inyo. Ano yung mapapayo mo sa ating mga kababayan na OFW, 'di ba? Kasi dalawa 'di ba? Kami kasi in our case, hindi kami nag-mortgage sa UK pero sa Pilipinas kami nag-invest in terms of properties, 'di ba? So sa Pilipinas 'yon, hindi dito sa UK. O yung iba naman ang daming na talagang mas pinili nila mag-invest kung saang lugar sila nandoon. So ikaw in your case, ano yung maa-advise mo sa ating mga kababayang OFW na baka sakaling nakikinig o nanonood sila ngayon na gustong bumili ng property dito sa kung saan mang bansa sila naka-base? Ano yung mapapayo mo sa kanila?
Yung in general lang, Kuya Vic, na gustong bumili ng property or Oo, in bumili ng general. property dito Oo, sa oo. UK? Oo, kaya nga. So, ang ibig ko sabihin, yung investment sa property rather than renting, ano, sa tingin mo, mas Ah, okay o ano yung pros and cons in your experience? Kasi, siyempre, nagbabayad ka na ng ilang, nakailang taon na kayo naghuhulog sa mortgage? ay hindi pa nga kami nakakaisang taon, mag-iisang taon pa lang kami this coming July. Galing. Fresh Well, pa. congratulations, 'di ba? At least, 'di ba? Oo, oo, ang Salamat importante, po, 'di Kuya ba? Vic. Meron na. Oo. So Mm. ikaw, ano yung ma-advise mo doon sa ating mga kababayan na maaring able naman, may pang-deposit na, oh, 'di ba? Racket mo rin naman 'yan. Baka ito yung opportunity mo na, oy, baka may nangangailangan diyan ng bahay, o 'di ba? Na Yes. na pwede nating matulungan kung may magagawa man tayong tulong sa ginagawa natin dito, eh di mas okay. Ika nga, 'di ba? Tama. Mm. So anong Um, advice? Kuya Anong Vic, advice mabibigay mo? Mm. yung ma-advise ko sa kanila is, weigh your priorities. Kasi tayo Mhm. naman ay hindi ko naman sasabihin sa inyo na renting is obsolete, na parang mas mainam pa rin talaga na bumili kayo ng sarili niyo kaysa sa magrenta kayo, hindi. Kasi it's a case to case basis. It depends on what your lifestyle looks like. Kasi if your job requires you to go from point A to point B, palipat-lipat yung trabaho mo, if kung ganun siya, Mhm. there's no point na mag-invest ka in just one area kasi palipat-lipat ka. So, in that case, mas okay sa inyo na nakarenta lang kasi no strings attached. Pati nga yung mga kailangan Mhm. ayusin sa mga nasirang boiler, hindi na ikaw yung mag-aalala nun. However, if you're looking Mhm. into something long-term na bumubuo kayo ng pamilya, you are looking into, ay, lumalaki na yung mga anak ko, kailangan ano man lang, they have somewhere that they could call their home. Or, let's say, wala kang Mhm. anak, pero gusto mo mag-invest in something na makabuild ng equity. Kasi tumataas ang Mhm. presyo ng property. And that is Mhm. something Mhm. na pwede mo pang ibenta, i-resell balang araw at pagkakitaan. Nasa sayo yun kung ano ang priority mo sa buhay. However, for those of mga kababayan natin who would like to invest in a property, uh, Mhm. do not be afraid at hindi, do not let yourself be the hindrance. Kasi tayo kasi Mhm. sa Pilipinas, and generally speaking sa Asian country, hindi tayo well educated in finances. So, my Mhm. greatest advice would be educate yourself. Walang rason na hindi ka maging educated sa anong mga investments ang makakatulong sa'yo na makabuo ka ng enough na deposit. Magkano ba ang Mhm. enough na deposit? Magkano ba dapat Mhm. ang idi-deposit? 5% ba, ten Mhm. percent ba? Ano ba yung mas Mhm. okay? Kasi our community shies away from buying properties kasi naiisip nila, "Ay, wala pa akong enough na pera." Pero ang tanong ko sa inyo, magkano ba ang pera na naiisip nyo na dapat ma-reach nyo bago kayo bumili? Because sa totoo lang, Mhm. kung education lang din naman, sinasabi ko na sa inyo ngayon na there are properties na newly built in across London ngayon sa lahat ng zones na 5% deposit lang, pwede ka na bumili. So, it's all Mhm. about educating yourself as to what is available, what are your resources, paano mo ma-diversify at papalakihin ang pera mo, and Mhm. kamusta ang affordability mo. Magiging Mhm. sustainable ba? Sino ang mag-o-own ng property? Ikaw lang ba? Dalawa ba kayo? And how Mhm. will your lifestyle be after that? So it's more Mhm. of educating yourself. So when you have sufficient knowledge about something, then you can say sa sarili mo, ay, hindi pa ako ready. Because I want a Galing. two-bedroom property and alam ko ganito yung presyo niya, 10% or 5% deposit will be like this, hindi ko pa Mhm. afford. Pero hindi Mhm. puwedeng sabihin mo na, "Ay, di pa ako ready kasi wala pa akong 30,000, 40,000." But what if there's a property na hindi mo kailangan ng that much? What if there's a Mhm. property na newly built, 20,000 lang kailangan mo, puwede ka ng kumuha. You deprived yourself of that time frame na you could have bought yourself a property. Yung nagrerenta ka, ibang tao ang magbubulsa ng pera. You could have paid that Mhm. money towards your own. 'Di ba, Kuya Vic? Yeah. Yeah. Galing, galing, galing. Oo. Grabe.
Baka makabenta tayo nito ngayong Naging gabi. usapang pera tayo. Naging usapang pera tayo, Kuya Vic. Pero Hindi, it's kasi 'di ba very parang sa akin naman important. kung anything that we could oo, 'di ba na para sa akin na ano ko lang dahil ginagawa mo din, sa dami mo ng ginagawa, pag-usapan lang natin ng bahagya. So kumbaga, ang bilis nga ng oras, actually isang oras, nakakahiya naman sa'yo lumagpas na tayo ng isang oras. Ganito na lang, Ay, okay lang, Kuya kung Vic. gusto mong ano, kung may gusto kang taong pasalamatan, sa ngayon 'di ba, nasa Pilipinas man 'yan o nandito sa UK, this is your time to say thank you to them. Right. Well, siyempre unang-una pasalamatan ko yung family ko sa Pilipinas because you raised me very well, you know? My generosity and my resilience really started off with the family. I wouldn't be like this if it weren't for that. Now, yung next is siyempre sa naging pamilya ko when I came to UK. Kasi yung pamilya mo sa Pilipinas can only do so much. Wala sila dito Mhm. physically. Sometimes you need that physical person to listen to you and wipe your tears when you're crying and nagwo-walling ka, di kaya nagfo-flooring. Nangyari na sa akin yan, nagfo-flooring ako. Yung pasasalamatan ko dito sa UK is yung naging pamilya ko dito sa UK, of course. Si Tina at si Zayda. At yung mga Okay. kaibigan that really, yung mga kaibigan natin dito, in and out naman ng buhay natin. But to all of those friends who stuck through it all, pati sa streaming world or in real life, ayan, thank you so much everybody. And sa patuloy na sumusuporta sa Illuminate Productions, sa kung ano-ano mang dumapo sa isip kong gawin, thank you. Ang dami mong ganap, ang dami mong racket, oo, pero ang galing, 'di ba? Oo. So dun sa mga parating na event na ipo-produce mo or performance na gagawin niyo, 'di ba? Oo, this is your time to to invite our audience. Ayun po, magsha-shoutout po ako sa, um, lahat ng pong mga fans ng December Avenue. We have, a concert coming sa this, March 29. It will be in the Clapham Grand and, ito po ay, the tickets are still available for you to get yourself some tickets for you and your friends. Meron din po tayong ano, may scheme din po tayo na parang, staggered payments para hindi masyado masakit sa bulsa. Eh, this is produced by KMF Productions events, KMF Events and Emerge Productions. However, si Illuminate Productions po ay isa lang po sa mga patrons, ika nga investors of that particular na event. So, alam mo yun, nakikita niyo Mhm. na hindi lang ako producer, I also invest in other producers ganap para sumuporta din. And shout out sa Zeltran Strategies as well, na talaga namang ako ay directly appointed by the CEO of Zeltran to help you get your property, newly built property in London. So if you guys want to, bahala na kayo. Gusto niyo bang magpa-produce ng event? Gusto niyo bang ng wedding singer? Gusto niyo ba ng property? Bahala na kayo kung saan dyan. You know where to find me. Galing, galing. Oh. Congratulations, maraming salamat, boss diyan. Nanonood din siya. Actually, salamat po sa panonood. Oo. Ay, magkakilala pala kayo ni Napakabait boss dyan. na napakabait na tao. Oo. 'Yan yung isang masasabi nating hindi hindi mahirap lapitan. Ika nga, anytime. Oo. Marami Totoo na, yan, marami Kuya na Vic. mga kababayan na Kapwa ko po siyang actually. Ilonggo. Oo, oo, kaya pala mababait yung mga taga Ilonggo talaga, 100%, oo. Yun yun. So actually, magiging guest natin yan. Umuuna yan sa atin yung time na lang medyo hindi pa naayos para ma-interview natin siya. So Ayun. hopefully soon, mapapanood din natin siya dito sa Global Success Stories. Ayan, maraming salamat sa time, Ellie. No? So sabi ko nga, actually, isang oras lang yung usapan natin. Lumagpas na tayo. Halos mag-iisang oras kalahati na. Talaga namang salamat at sana magkita rin tayo in person soon at makatulong din sa mga ginagawa mo kung may matutulong man kami, 'di ba? So 'yan, maraming salamat sa iyo. Salamat, Kuya Vic. Thank you din po, Kuya And Vic, for this yeah, opportunity. First time ko po to, Kuya Vic, na nagpa-unlock po ng ganitong klaseng interview. At hindi ko alam what to expect. But then, maraming salamat sa platform na binibigay mo sa mga kabayan natin to really learn from other people's experiences. So maraming salamat for what you do. And more power po, Kuya oo. Vic, sa platform po ninyo. Maraming salamat po.
Ay, thank you so much, oo, maraming salamat at, malaking bagay sa amin yung mga katulad yung na-appreciate yung ginagawa namin. Talaga namang, ito yung isa sa mga fuel para ipagpatuloy namin yung aming ginagawa at sa team ng Global Success Stories. Maraming maraming salamat, ma'am. At, ayan, sana po ay nakapulot tayo ng aral at ng inspirasyon, oo, sa ating episode ngayon at maraming maraming salamat po sa panonood at sa nagtiyagang, tapusin yung live natin ng 1 oras at almost an hour and a half. Maraming maraming salamat po. At hanggang sa muli. See you guys soon. Thank you. Maraming Bye-bye. salamat, Bye, Everybody. Ellie. Thank you, Thank you Kuya. so much, guys. Thank you. Ay, dun sa sa nagpadala ng star, maraming maraming salamat kay Boss Jordan. Salamat po.